alive for some time in the ark? Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Inayaan kita sa susunod, ano? Wala man tayong masyadong panahon ngayon kasi hindi pa tayo nakakapunta sa ibang lugar. Pasensya ka na, no? Pero hindi ako takot sa tanong mo. I'm just giving you some introductory knowledge of the Bible. At kung meron kang tutol, babalik ako. Ang gusto kong iparinig sa inyo, mga kaibigan, may nagtanong po sa ating kapatid na Eli tungkol po sa kung paano kumain yung mga hayop doon sa loob ng ark o yung daong noong kasalukuyan ang baha ng 40 days and 40 nights. Paano sila nakakain? Yung mga baka, mga kambing, yung mga leon, o yung mga kung ano-ano pa, mga kaibigan, na nandun sa loob, pati sila paano sila naka-survive sa panahon na kasalukuyan ng baha ng 40 days and 40 nights. Paano sila nabuhay? Napakaganda po ito, mga kapatid, kaya sana po ay tapusin po ninyo. At tamang-tama kasi yung nagtanong, taga Talisay City, na kung saan yung Talisay City ngayon, mga kaibigan, ay sobrang nabaha po ng husto. Tamang-tama, eksakto ito, mga kapatid. Panoorin po natin. Kapatid na King Tintin at kapatid na Gabo Maghari, makasama po natin doon. Salamat po ng maraming sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Narito po ang isang kapatid po natin, bisita po sa oras na ito, si kapatid na Brian Tolentino, isa pong nagsusuri. Narito po siya, kapatid na Eli. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Brother Eli Paladori. Isa po akong God believer, pero skeptic po ako pagdating sa Bible. Naging skeptic po ako kasi paniniwala ko po God is a God, or God and science goes hand in hand. So parang hindi po ako sangayon sa paniniwala ng iba na magkaiba, magkasalungat yung science saka yung Bible. So there are some things in the Bible that I find absurd or illogical, which parang sa Old Testament po, parang it gives the impression of yung God na mainit ang ulo saka illogical. So, well, hindi po, yung question ko po, about the Noah's Ark, paano po na-pull off ni Noah yung task given the constraints of like the food chain o yung habitat ng mga animals? Kasi po, like if we do the mathematics, kasi di ba sa Bible dalawa or isang pares ng animal yung kinuha ni Noah. So meron po kasi mga animals na hindi kumakain ng patay na hayop. So if we feed those animals with a live animal, so meaning yung isa sa pares ng isang species na yun, no, wala na pares, so magiging extinct yun. So yun po yung tanong ko. I appreciate your statement that you believe in God, naniniwala ka sa Diyos. For that, I thank God. I appreciate also your being skeptic about the Bible, but I do not appreciate what you said that there are things in the Bible which are absurd and illogical. For that, forgive me, but I will say that it is not intelligently said. To accuse the Bible saying things which are absurd and illogical, you have to prove that to me. And if you want to prove that there are things that are absurd and illogical, then I will prove to you that it is otherwise. Let us give an example, as you have given. Inside the Noah's Ark are diversities of animal life, and there are diversities of birds, maybe insects also. Because insects will not thrive on the raging water of the great flood that happened during the time of Noah.
But your question is, there are animals, may mga hayop di kumakain ng kagaya ng leon. Hindi kumakain ng leon ang patay. Hindi rin kumakain ng ibang mga hayop ng patay, kundi gusto nila buhay. Kung halimbawa, ang dinala sa Noah's Ark ay isang paris ng mga karumal-dumal na hayop, yung mga unclean animals. At ang dinala ay 7 paris naman ng mga hayop na malinis. Paano silang nag-thrive? Tandaan mo kapatid, ganito yun. Hindi absurd ang Biblia. Scientifically speaking, animals can hibernate. They can go into a state of suspended hibernation. Ang tao rin, meron tayong capacity noon. Meron tayong capacity noon. Ang tao pwedeng mabuhay more than 1 month na hindi kumakain. Remember the Lord Jesus Christ fasting for 40 days and 40 nights. You will just sleep or just rest, and you will not need that much energy and calories to sustain life. And one thing more is, remember na ang dala-dala ni Noe, mga hayop na 7 pares dun sa mga mabubuting hayop. O hindi naman 10 taon yung flood Hindi naman 10 taon Kaya namang masustain yung life under suspended hibernation by the power of God. Why do I say that? During winter, a bear hibernates. Hindi siya kumakain for the next 4 months or 5. Hindi siya kumakain. Imagine the bear will not eat for 4 or 5 months. And that is during winter. Ibalik mo sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, ulan ng ulan. Puro baha. Wala kang makikitang hindi baha. Maginaw nun. Parang winter nun. Siguro pagka winter, di ikaw parang kumilos lang. Parang ayaw mong kumilos pagka dito sa amin, kagaya ngayon, dito sa amin, winter dito. Naku, maginaw, kapatid. Minsan gusto mo pang maluktot sa kama kaysa kumain. Minsan parang ayaw mo kumain, ayaw mo kumilos. Nagagawa ng Diyos na yung mga hayop na yon ilagay sa state of suspended hibernation. Yung mga cobra, 6 na buwan, pwede. Hindi kumakain, tulog lang Diba? Ano ang ibig kong sabihin? Is it possible for God to make that? But remember, scientifically speaking, there are available 7 pairs of live animals with Noah. Pwedeng, halimbawa, para ma-maintain lang yung leon, ipakain ni Noah yung 3 pairs doon. 6 na yun. Bawa, ang available sa daong 7 magkakaasawang baka. O ginawa ni Noe, pinaghati-hati niya yung baka dun sa leon, sa tigre, kay leon, kay tigre, kung tatakot, kay kapa, sabi ng kapampangan. Yun lang naman ang kumakain ng mga hayop na meron naman siyang ibang daladalang hayop dun. Na during the course of the flood, yung baboy, pwedeng manganak na yung baboy Tandaan mo kapatid, ang baboy kong mga anak kasi may pigil ako 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. You have to wait for 3 months, 3 weeks, and 3 days. 3 yun mga anak na baboy kasi nagpigil ako O yun namang kambing, ganun din, matiksi lang So hindi nanganganib na mawala yung species. Pwede yung ipinasok ni Noe na kambing dun sa ark. Yung ipinasok niya, nagkaanak na, bago pinakain ni Noe dun sa tigre o sa leon, nung gutom na yung leon at tigre. Pero pwede rin hindi yun. Hindi mo pwede sabihin absurd yun or illogical. Every logic is in the Bible. Bakit? Merong 7 available species. Basahin natin, 7:2 ng Genesis. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Kita mo, di may logic sa Biblia.
Ang kukunin mo dun sa mga hayop na malilinis, tig-7 pares. Alin yun? Yung mga hayop na ang kinakain damo, hindi carnivorous. Pero yung carnivorous, 1 pares lang. O kasi hindi mahirap sustain hindi mahirap i-sustain yung life of yung needs nung carnivorous. Kagaya ng leon. 2 lang yung leon eh. 7 naman yung baka, 7 naman yung pares yung kambing, 7 pares yung tupa. Di ang daing pagkain nun. O, manganganak pa yun on the process. Kahit maubos na yung nilagay ni Noe, meron namang anak siyang mapapalaki, hindi mauubos, kapatid. Do you now say that the Bible is illogical and absurd? My answer to your question. Brother Eli, pwede follow up? Ano po yung rationale kung paano nakuha ni Noah yung mga animals? Halimbawa po yung kangaroo, saka yung kinakain nila. Kasi, di ba si Noah nasa Middle East? Meron pong mga halaman na hindi tumutubo sa Middle East na yun yung kinakain ng certain type of animal. Paano po nila nakuha yun? If that is your question, you will understand that the animals that were gathered by Noah in the ark are the animals in the Middle East only. If that is the point of your question, siyempre, ang kukunin ni Noah, yun lang mga pagkain na kailangan ng mga hayop na dinala niya sa daong. Sabi mo, yung kangaroo nasa Australia, wala naman sa Australia si Noe, nandun sa Middle East eh. Sabi mo di ba? O ba't kailangan siya maghanda ng pagkain sa kangaroo? Hindi naman kailangan maghanda siya ng pagkain sa kangaroo, kapatid. Kasi, alam mo kasi ganito, ang paniwala ng marami, yung daw Noah's flood is a global flood. But chances are, it can be a local flood. It can be a local flood. Kung sasabihin ng iba na yun global flood, pwede rin akong maniwala na it's a global flood. Paano nagkaroon ng kangaroo? Palagay mo na, nandun kay Noe yung kangaroo, ano ang kakainin ng kangaroo? Pwede naman kumain ng kangaroo ng damo. Marami naman damong dala-dala si Noe. Tandaan mo, may baka dun sa daong. Siyempre, magdadala si Noe ng damo. Alam naman natin na ang baka kumakain ng damo kahit tuyo na yung pambinga kahit dahon ng bayabas kinakain walang ano nun, kapatid. That is not impossible. That's not impossible. Do not be too much skeptic. Other matters of the Bible is taken by faith. And science is not against faith. Why? Tingnan mo, may mga doktor, 4 na buwan ka na lang, patay ka na. Hindi namatay. Sabi ng doktor, himala. Kita mo, siyang scientifico, naniniwala may himala. Because there can be miracles. God can always perform miracles. Scientists does not believe that the Red Sea will part or God can make a way at the middle of the Red Sea. But that is possible under God's power. Ang sabi sa Biblia, nagpahihip ang Diyos ng hangin. Hindi mo ba natatandaan na sa siyensya, sinasabi rin na ang hangin ay may capacity na to drive waters away. Merong kapangyarihan ng hangin na dala-dala para magawa yun. Ako kasi, while I believe in science, and I believe that the Bible never contradicts science, I also apply faith. Meron kasing bagay na hindi nakikita ang siyensya. Ang siyensya hindi kumpleto. Science, physics, psychology, etc. does not speak of conscience. But the Bible, the Word of God, speaks of conscience. Ano ang definition ng siyensya sa conscience? Meron ba? Lalo na sa physics, puro physical ang pinag-aaralan sa physics. But the Bible speaks of conscience. Why do I believe in conscience? I feel it within me. May konsyensya ang tao. Sinasabi ng Biblia yun. There are things in the Bible which are not explained or cannot be explained by science. In fact, up to now, science have not discovered the diversity of God's creation. Hanggang ngayon, wala pang kaalam-alamang siyensya sa napakaramit, napakalawak na nilikha ng Diyos. Napakalawak niyan. Let us prove that. The Bible cannot be controverted by science. Let us read
Ecclesiastes 8:17. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Nakita mo? Nakita ko ang lahat ng gawa ng Diyos. Hindi nga matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Only under the sun. Hindi nga matalastas lahat ng tao yung ginawa ng Diyos eh. Ito, pruweba ko sa iyo, kapatid. I will make you, please read this, Sister Luz, an information about species and life on Earth. After 250 years of classifying life, 90% remains unknown. By Robin Lloyd, LiveScience.com. Bronx, New York. Most people can tell the difference between some types of berries or bugs or trees, but much of the planet's life remains unnamed and unseen. A stunningly egotistical Swedish naturalist, Carl Linnaeus, tried long ago to set humanity on track to remedy that. His book, Systema Naturae, first published in 1735 at 13 pages long, proposed a hierarchical system for classifying plants, animals, and minerals. We later chipped away minerals into the domain of geology and launched an effort to identify and inventory all the world's living things. Now, 250 years after publication of the book's latter editions, scientists still have discovered as few as 10% of the species now living on Earth. See that? How the Bible speaks of the truth that cannot be controverted by science? Sabi ng Biblia, ang lahat ng gawa ng Diyos, hindi nga matalastas ng lahat ng mga tao. Ang ginawa niya sa ilalim ng araw. Sa ilalim ng araw yon, not beyond the sun. Only under the sun, but not beyond the sun. And remember, the sun is a local star in our solar system. And one of the billions of stars in the Milky Way galaxy, and the Milky Way galaxy is one of the billions of galaxies in the entire universe, ranging as far as 13.7 billion light years away from our point. If we start on Earth, you have to travel 13.7 billion years in order to reach the farthest galaxy that was seen by the Hubble Space Telescope. But chances are the Hubble Space Telescope is limited because it is man-made, giving us that impression that the Word of God tells us the truth. Namasdan ko ang gawa ng Diyos. Hindi matalastas ng tao ang gawa na ginawa niya sa ilalim ng araw. Sa ilalim lang ng araw, hindi pa nga natin matalastas. Di lalo na sa kabila ng araw. Anong katunayan? Yet, 90% of the species that live on Earth, tinatanggap ng mga siyentipiko, 90% were not yet classified and were not yet known. No? Para sabihin natin na ang Biblia ay parang absurd, it speaks the absolute truth. Because the Bible has in it the wisdom until now is being discovered by scientists. Remember, brother, the sun has been there for billions of years. They have recently discovered the power of the sun, and that is the nuclear power. The sun is a vast thing in the middle of the solar system that is operating on the power of nuclear fission. That's why the sun is not getting smaller and smaller for the billions of years that had passed. It is utilizing the resources within and in its surface by the power of nuclear fission. That is a very cheap source of energy, kagaya ng mga nuclear reactor natin dito sa mundo. Isang tabo lang ng plutonium makakapag-supply na sa isang buong estado ng Amerika ng elektrisidad na kailangan. Isang tabo lang.
O pagkapatabo-tabo lang ang kailangan mo, billion pa panahon bago mo maubos ang resources ng araw. Nalaman ng tao yon. Pero nasa Biblia na yun, na yung kaalaman ng nuclear power, nasa Biblia na yun eh. Nasa Biblia yun. Di lang nalalaman pa ng tao. Ngayon, nalaman na natin. Nalaman natin yung cheap source of energy ngayon using magnetic force. Di ba? Yung magnetic force, yun ang ginagamit ng Diyos to maintain the spaces of, to maintain the spaces and the movement of heavenly bodies, yung tinatawag nating power of magnetism. Alam mo kapatid, huwag kang magduda sa Diyos. Matanda na ako, pinapayuhan kita. Maging mananampalataya ka, kaya ng Diyos yun. Napatulugin niya yung leon doon sa ark ni Noe. At kaya ng Diyos na kung merong mang naligaw na kangaroo, walang pagkain, pakainin na lang muna yung kangaroo ng damo. O kaya ng dates na galing sa Middle East. Maraming baon si Noe nun eh. Yung dates, marami sa Middle East nun eh. Marami siyang baon nun. Under special circumstances or under unexpected circumstances. Basahin nga natin sa Biblia. Ito ba absurd? This is reality, kapatid. Ikalawang Hari, 18:27. Ngunit sinabi ni Rabsaces sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoon sa iyong Panginoon at sa iyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nangakaupo sa kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo? Kita mo? Sinasabi na ng Biblia. Nangyayari naman yan eh. Totoo naman, it can be. Kung nagagawa yun ng tao, makakain ng kangaroo yung dates na baon-baon ni Noe just for it to stay alive for some time in the ark. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Inayaan kita sa susunod, wala man tayong masyadong panahon ngayon kasi hindi pa tayo nakakapunta sa ibang lugar. Pasensya ka na, pero hindi ako takot sa tanong mo. I'm just giving you some introductory knowledge of the Bible. At kung meron kang tutol, babalikan kita sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Okay po. Maraming salamat po. Ayan. Ang ganda yung sagot ng kapatid na Eli, doon sa nagtanong. At may point naman yung mga sagot ng kapatid na Eli doon sa tanong ng bisita, mga kaibigan. At saka ang pinagtatakaan ko lamang po, mga kaibigan, but yun po yung mga tanong na itinatanong ng tao. Kasi yung mga ganong tanong, mga kaibigan, ay kahit hindi mo na itanong siguro yon, parang sinusubok lang yung kakayahan ng isang mangangaral yung ganong klaseng tanong. Kasi ang dapat sana itanong ng mga tao, mga kaibigan, ay yung tanong na talagang may kinalaman sa kaligtasan. Wala naman na tayo doon sa panahon ninyo. Anong problema natin kung nakakain sila, nakakain yung mga hayop na dala-dala ninyo o hindi, kung nakasurvive sila o hindi. Wala na tayong problema doon, mga kaibigan, kasi lipas na yun mga kaibigan kung bakit lang na nailagay sa Biblia yung istorya ni Noe, mga kapatid, ay para makita lang natin, kasi ikinumpir po doon ni Kristo yung mangyayari na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, katulad sa mga araw ni Noe. Dapat ang itanong natin, paano tayo maligtas, paano tayo makasurvive kung sakali may trahedya, kagaya yung nangyari dyan po sa Talisay City ngayon, sa Cebu. Sunod-sunod na po, mga kaibigan, ang trahedya. Kung paano po tayo manatili sa presensya ng Diyos, yun dapat yung tungkol po sa kaligtasan ng tao ang itanong natin. Wag na po yung mga ganun, anong kinain ng kangaroo, anong kinain ng mga leon. Tama naman yung sagot ng kapatid na Eli, mga kaibigan, na alam nyo, sa akin,
pwede po hindi kumain yung tao eh. Tama yung sagot eh na within 40 days and 40 nights lang. Yung sabi nga niya, yung beer ay kahit ilang buwan ay hindi po kumain, okay lang. Yung ahas, yung sawa, mga kaibigan, alam niyo po ba yung sawa kapag busog yun, kahit ilang araw yun, hindi kakain eh. Pati yung ano yun, yung parang bayawak, Komodo dragon tawag doon, yung mga iba pa, mga kaibigan, pwede silang mabuhay kahit hindi po sila kumain. Kasi yung aso namin at yung mga pusa, kapag kami po ay umalis ng 1 linggo, iwanan namin yung mga alaga namin pusa, yung aso, babalik kami, hindi man lang pumayat yung aso, yung pusa eh. Mga kaibigan, kung sa bagay, open siya maghanap ng pagkain niya. Pero ang ipinupunto ko rito, mga kaibigan, ang hayop po kahit matagal na hindi po kumain yan, makakapag-survive yan. Mas maano pa nga sila sa pagka-survive kaysa sa tao eh, kung minsan eh, mga kaibigan. Kaya ang masasabi ko dito, yung mga nakikinig, wag na natin tanungin yung mga wala nang kinalaman doon po sa kaligtasan. Dapat ang importanteng itanong ng tao, paano natin tanggapin si Kristo? Kasi sabi ng mga ibang mangangaral ay tanggapin nyo lang si Kristo ay maliligtas na kayo basta kayo't sumampalataya. Paano sumampalataya? Kasi yung mga pastor naman na iba, hindi naman pinapaliwanag ng mabuti kung paano po yung pagsampalataya sa Diyos, kung paano po yung pagtanggap, paano mo tatanggapin si Kristo as your Lord and Savior. Mga kaibigan, wala naman si Kristo sa harap mo, hindi man nila ibinibigay. Basta sinasabi lang yung mga mangangaral ay kailangan tayo sumampalataya at tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Hindi nga nila ipinapaliwanag paano tanggapin. Dapat yun na lamang po yung ating mga itanong, paano natin tanggapin si Kristo sa ating buhay, paano po, ano ibig sabihin ng pananampalataya. Dapat yun po, mga kaibigan, kasi napakarami pong mga nagsisimba, pumupunta sa simbahan, sa kapilya, sa bahay-sambahan. Pumupunta sila, basta pumupunta lang. Hindi nila alam kung paano yung pagsamba, paano po yung pananampalataya. Basta sabi nila, sumasampalataya kami. Paano? Yun nga lang pagsamba, mga kaibigan, napakaraming naligaw dyan eh. Tignan nyo yung mga ginagawa po ng mga Iglesia Katolika, na ang akala nila, ang pagsamba po, mga kaibigan, ay yung pagbuhat-buhat nila ng mga ribulto ng kanilang mga santo, iproprosesyon nila. Ang akala nila pagsamba yun eh. Kaya nga ginagawa nila yun dahil ang akala nila pagsamba, kahit nahihirapan sila sa pagbuhat-buhat nun, mahirap nun, mabigat, mga kapatid. Pero kahit mabigat man, ang feeling po kasi ng mga nagbubuhat-buhat na yan, nagpunas-punas ng mga ribulto, yung dumadamit, dinadamtan yung mga ribulto, ang feeling po kasi nila, pagsamba yun. O tingnan mo, di talagang wala silang alam tungkol po sa pagsamba. Kasi sa mga relihiyon po kasi, mga kapatid, hindi naman nila pinapaliwanag paano po yung pagsamba, yung tunay na pagsamba. Ang akala kasi ng tao, kapag ipinikat mo yung mata mo and then itaas-taas mo yung kamay mo and then hallelujah, praise the Lord, hallelujah, pagsamba na yon. Well, hindi naman ako tutol, isang bahagi ng pagsamba, pero alam nyo po ba kung paano talaga yung pagsamba? Dapat yun po yung mga tanong eh. Paano po kapag dumating na si Kristo, masasama ba ako sa mabubuhay na maguli sa unang pagkabuhay? Kasi sa Biblia po, ang unang mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli, mapalad. Ngayon, itanong mo paano? Masasama kaya ako?
yun dapat ang mga tanong, hindi na yung ano bang kinain ni Adan. Bakit kailangan itanong natin yung mga bagay na tulad yung mundo ba natin ay totoo bang flat o totoo bang globe? Parang bola o flat lang siya na parang mesa, parang round table? Ba't gayon pa yung mga itinatanong ng mga tao? Mga kaibigan, dapat itanong mo, paano kaya ako masasama sa unang pagkabuhay na maguli? Kasi ang pagkaunawa po ng mga iba, mga kapatid, inihintay daw nila si Kristo na babalik para ma-rapture. Tanong, kasali ka ba doon? Kasali ka ba doon? Masasama ka ba? So, dapat alamin natin yun. Kasi kung itanong mo yan sa mga tao sa congregation o yung mga pastor na nanonood, yung mga nangangaral, kung sa bagay, maraming nangangaral dito sa YouTube, mga kaibigan, ay hindi man sila wala man silang iglesyang hawak basta nangangaral lang sila dito sa YouTube mga kapatid. Pero tanungin mo sa mga pumupunta sa simbahan kung kasali ba sila doon sa mabubuhay na maguli na sa una. Baka hindi nga nila alam yung pagkabuhay na maguli ng una Baka hindi po alam ng karamihan na ang pagkabuhay na maguli sa mga patay ay dalawa. May unang pagkabuhay na maguli at may pangalawang pagkabuhay na maguli. Baka ang alam ng tao, mga kapatid, ay kapag bumalik na po si Kristo ay mabuhay na sila, masama na sila sa rapture. Hindi po, kasi ganito po mga kapatid, marami pong mga Kristiyano na naniniwala na kapag bumalik po ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas o para maganap yung rapture, alam nyo po ba mga kaibigan, ang alam po o pagkaalam ng mga iba ay lahat ng maliligtas mabubuhay na sa araw na iyan. Tignan mo, di talaga hindi nila alam. Kasi ang katotohanan, hindi po itinuturo ng maigi ng mga mangangaral yung tungkol sa bagay na iyan, na hindi na po nila ini-emphasize ng tamang pagkaturo, pagkaunawa, kagaya po yung yung mararapture, lahat na daw. Lahat daw na maliligtas ay mararapture na, and then mapupunta sa langit, and then magkakaroon ng boda. Yun ang alam nila Pero kung basahin mo sa Biblia, ay hindi po Kasi doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ay ang mabubuhay lamang po yung mga namatay kay Kristo. Kita mo, hindi kasali yung hindi namatay kay Kristo. Gaya halimbawa yung mga sanggol. Yung sanggol, hindi naman po namatay kay Kristo yun Hindi naman po sila kasi sumasampalataya sa Diyos yung mga sanggol Meron na ba kayong nakitang sanggol? Yung bagong panganak, sumampalataya kay Kristo, meron ba nun? Kapag namatay po sila, hindi sila namatay kay Kristo. Meaning, hindi sila masasali doon sa unang pagkabuhay na maguli. Ngayon, hindi ba sila maliligtas kung ganon? Hindi, kasi ang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan, ay dalawa. May mauunang mabuhay na maguli, na yun po yung kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Ang mabubuhay lang sa unang pagkabuhay na maguli, yung kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi lahat. Kaya halimbawa yung mga fetus. Kasi ganito po sa pagkabuhay na maguli, kung ano po yung namamatay, yun po yung mabubuhay, mga kaibigan, tandaan nyo po yan. Kung ano po yung namamatay, yan po yung mabubuhay. Alin ba namamatay sa tao? Di ba yung katawan lang, yung laman? Yung espiritu naman natin ay hindi naman namamatay yan mga kaibigan Kasi kapag namatay po yung ating laman, yung espiritu babalik sa Diyos ayon sa
ayon sa Ecclesiastes, no? Sa Ecclesiastes, kapag namatay yung ating katawan, babalik yung laman natin sa alabok. Kasi doon siya kinuha. Ngayon, yung ating espiritu babalik sa Diyos. Yung kaluluwa, mga kaibigan, ayon po doon sa Job chapter 12 verse 10, ay nasa kamay ng Diyos. Yung mga iba nga, yung namatay dahil sa salita ng Diyos ay inilagay o nandun sila sa ilalim ng dambana. Sa Revelation chapter 6 verse 9 hanggang 11. So, mga kaibigan, ang namamatay lang itong laman. Sa pagkabuhay na magguli, kung alin yung namatay, yun lang naman ang mabubuhay. Sa makatuwid, ang mabubuhay itong laman natin. Mabubuhay yung laman. Ngayon, kung kasali yung fetus na mabuhay. Kasi naniniwala naman tayo na pati mga fetus ay talagang sila po, mga kaibigan, maliligtas. Maliligtas yung mga fetus, yung mga sanggol, yung mga bata, pati nga yung mga special child, yung mga baliw. Sa akin kasi, mga kapatid, sa aking paniniwala ay maliligtas sila kasi paano naman hatulan ng Diyos yung mga yun hindi naman nila alam kung paano po ang pagsampalataya mga kaibigan Kaya wag mong hatulan na hindi sila maliligtas. Kaya dito yung mga Iglesia ni Cristo, mali sila dito na yung hindi daw pumasok o umanib doon sa kanilang reliyon ay ang hatol sa impyerno na. Mali po yun, mga kapatid. Yung bata, maliligtas po yun. Kasi wala naman silang alam sa salita ng Diyos. Kasi, mga kapatid, para maliwanag sa atin, ganito po. Ang kasalanan po ay yung pagsalangsang sa kautusan. Yung sanggol, wala naman pong alam sa kautusan ng Diyos. Ano nasalangsang no? Para siya po ay hindi maligtas. Kaya naniniwala ko sila ay mga maliligtas. Pero hindi sila masali doon sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi tulad yung halimbawa yung fetus. Maliligtas yun Maliligtas yun pero kapag nabuhay na maguli, ng una ay lahat ng mga namatay, maliligtas ay mabubuhay na katulad ng sinasabi po ng mga born again. Alam nyo mga kapatid, mali po yun na ang lahat ng mga maliligtas ay mabubuhay sa unang pagkabuhay. Hindi po. Hindi po mabubuhay. Gaya halimbawa yung mga fetus. Bakit? Kasi paano kung yung nanay niya masamang babae, patutot o GRO o hindi mabuti, masamang magulang. Kapag fetus, kasi hindi naman natin masasabi na walang mamamatay na babae na mayroon pang bata o mayroon pang fetus dun sa sinapupunan niya yung fetus maliligtas yun, pero yung nanay hindi. Kasi GRO nga masama bayarang babae O ngayon, sa unang pagkabuhay na maguli, kapag mabuhay po, sa unang pagkabuhay at lahat ng mga maliligtas ay mabuhay, for example, paano yung fetus? Mabuhay sila bilang fetus? Ang sabi kasi ng mga iba, ay hindi, kasi sa pagkabuhay na maguli ay babaguhin na tayo, mag-glorified body, bibigyan tayo ng bagong katawan. Paano mo nalaman na ikaw yung nabuhay kung babaguhin ka na ng Diyos? At saka, yun ang mali mga kapatid. Doon po sa pagkabuhay na maguli, mga kaibigan, ito, hindi pa magaganap yung glorified body. Hindi pa. Kaya kong tindigan yan. Maaari itanong po ninyo, mga kapatid. Ang pagkaunawa po kasi ng iba, kapag mabuhay na maguli na, for example, babalik na si Kristo at yung mga maliligtas ay mabubuhay na, ayun na,
mag-glorified body ng tao. Ganun po kasi ang pagkaunawa ng iba eh. Pero alam nyo mga kaibigan, hindi pa glorified body. Magkakaroon man ng pagbabago yung katawan, tulad yung kung mahina ka, sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15, kung itinanim kang mahina, mabuhay kang magguli na malakas. Ibig sabihin, nagka-cancer ka nung namatay ka, nagkasakit ka ng cancer, nagkasakit ka ng leprosy or anumang klaseng sakit yon, pagkabuhay na magguli, mawawala po yon. Pero hindi ibig sabihin glorified body na. Kasi ang pagka-glorified body, minsanan lang po yon. Pagtunog ng huling pakakak. Ayan, saka natin ipaliwanag yan mga kaibigan kung meron pong magtutol, no? So, yan po mga kapatid, ang dapat natin itanong. Napakaraming mga dapat itanong tungkol po sa kaligtasan. But yun pa yung itinatanong ng mga tao kung ano po kinain ng mga kangaroo doon sa loob ng Noah's Ark. Doon sa loob ng daong noong nagbaha. But yun pa yung mga itinatanong. Ang itanong po natin mga kaibigan, paano po maligtas, paano po tayo masali doon sa unang pagkabuhay na maguli. Yun po yung mga dapat, no? So sana po ay nagkaroon po tayo ng idea at aral dito mga kaibigan sa aking ipinalabas. Maraming salamat po sa laging nakaantabay, sa laging nakasuporta. Sana po ipagpatuloy po ninyo mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po muli.